Kumpiyansa ang Department of Foreign Affairs na magiging pabor sa Pilipinas ang desisyon bukas ng Permanent Court of Arbitration kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Pero ang China, nanindigan pa ring illegal ang pagdulog ng Pilipinas sa International Court. Paniwala nila, bilateral talks ang solusyon sa problema. Umaksyon si Carla Lim. Nagmarch ang ilang militante sa tapat ng Chinese consulate sa Makati sa bisperas ng paglabas ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa kasong inihain ng Pilipinas laban sa China. Ano man po ang ruling bukas, dapat po magkaisa tayo at maghanda para lubusang paalisin ang China sa territorial waters ng Pilipinas. Kumpiyansa ang Department of Foreign Affairs na papabor sa atin ng arbitral court. Iginigiit ng Pilipinas na walang basehan ang historical at 9-line claim ng China. Kine-question din natin ang ginagawa ng China na reklamasyon na nakasisira ng karagatan, pati na ang paghadlang nila sa malayang paglalayag ng mga Pilipinong mangingisda. And ang claim natin ay naka-anchor on international law sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. So, kung babasa natin yung UNCLOS, malinaw naman sa provisions kung ano yung mga maritime entitlements ng coastal states. Sa China, laman din ng mga balita ang ilalabas na desisyon. Bumuo pa ng commercial segment ang China Central Television. Iginigit nilang iligal ang naging hakbang ng Pilipinas na resolbahin sa pamamagitan ng arbitration ang sigalot sa West Philippine Sea. Ayon sa mga Chinese scholars sa Beijing, hindi kikilalanin ng kanilang pamahalaan ang magiging desisyon. Bilateral talks daw kasi ang solusyon sa problema. Tribunal Court issue, there's some problems between us, but I don't think it's first of all, I don't think there is the reasonable way for us to resolve the problem at the moment. But the second, we should, even this South China Sea already there for many years, decade years in the past. But South China Sea issue did not stop our cooperation in the past. Sinisisi nila ang Administrasyong Aquino sa paglala ng tensyon sa rehiyon. It's not the Philippines, the Philippine previous government, the leader, really a troublemaker. As I said, it's almost blocked any kind of way how to for us to solve it. Para sa geopolitical analyst na si Professor Richard Heydarian, magiging malaki ang alas ng Pilipinas sakaling paboran ng International Court. Bagamat walang police powers ang tribunal para paalisin ng China sa West Philippine Sea, magiging dagok daw ito sa kanilang international moral. Kung titignan daw ang tila panliligaw ng China sa Administrasyong Duterte, tila nagda-damage control na raw ito. Kung maganda talaga yung verdict at kunyari na-nullify yung 9-line ng China, edi bukas ng China sa countersuits by all other countries. In fact, even if hindi magsampa ng kaso ng ibang bansa, pwede na nila i-threaten talagang China. So meron leverage na yan. Pinaalalahanan naman ng embahada ang mga Pilipino sa China na mag-ingat sa harap ng napipintong desisyon. Pinapayuhan ang lahat na iwasan pag-usapan ang mga isyong politikal sa publiko at huwag nang sumali sa mga diskusyon o pagtatalo, lalo na sa social media. Umaaksyon, Carla Lim, News 5.